Juan 9:35 to 41. Ang talata ay tungkol sa lalaking bulag na pinagaling ni Jesus at siya ay nakakita. Tinanong siya ni Jesus, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" "Sino po siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya." Tugon ng lalaki. "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," tugon ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sa buhay ng lalaki na dating bulag at ngayon ay nakakita na, hindi lamang yung kanyang mata ang nakakita, kundi pati ang kanyang puso ay nakakita ng kapayapaan dahil nanampalataya siya sa Diyos. Diba ang kanyang sabi? "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Marami din sa atin ang nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, ng katagumpayan, pagpapala, pagpatawad, pagpapagaling, mga himalang ginagawa sa atin ng Diyos sa buhay natin. Nananalangin tayo, ginagabayan niya tayo. Ang lahat ng iyan ay may kadahilanan na tayo ay lumapit at sumunod sa Diyos at upang ipakita sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ngunit ano ang ating ginagawa? Patuloy pa din nating binabaliwala ang kabutihan ng Diyos. Patuloy pa din nating binabaliwala ang kanyang pag-ibig. Di pa rin tayo sumusuko sa Panginoon. Di pa rin tayo sumusunod sa Kanya. Ang lalaking pinagaling ni Jesus, nang matagpuan niya si Jesus, sinamba niya si Jesus. Marami sa atin kilala nila si Jesus, ngunit sa pangalan lang. Marami ang nagsasabing, "Sumasampalataya naman ako sa Diyos, kilala ko naman ang Diyos at naniniwala ako sa Diyos," ngunit sa salita lang. Ang kailangan ay iyong pananampalataya at kinikilala mo siya si Jesus, ang ating Diyos na tagapagligtas at nagpatawad at tumubo sa ating mga kasalanan. Yung hindi natin siya iiwan kung maganda na ang ating buhay, or hindi lang tayo lalapit sa Kanya dahil may kailangan tayo. Bagkus sa ating pamumuhay ay makikita ang pagsunod at pagtitiwala, pagsuko at siya ang paghahariin natin sa ating buhay. Maaaring naaalala lang natin ng Diyos sa mga oras ng ating pangangailangan. Pero hindi ngayon ang layunin sa atin, kundi ang layunin niya ay magkaroon tayo ng patuloy na ugnayan sa Kanya. Magbalik loob sapagkat dati tayong sinira ng ating mga kasalanan. Maaaring ang ating mga mata ay bukas, maaaring nakakakita tayo sa paligid, ngunit ang ating puso ay bulag. Binubulag tayo ng ating mga kasalanan. Di ba ang sabi ng Diyos sa aklat ng Juan 8:12, "Ako ang ilaw ng sanlibutan at ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." At sabi naman sa aklat ng Juan 9:4, "Kailangan gawin na natin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang magkakapagtrabaho." Ibig sabihin, now is the time habang may araw pa, habang may pagkakataon pa tayo, habang may chance pa tayo, ay magpakumbaba tayo at lumapit tayo sa Diyos. Huwag na nating paabutin pa sa gabi ng ating buhay kung kailan huli na ang lahat. Mga kapatid, napakasarap napapakinggan sa ating malabi ng Diyos yung sasabihin natin, "Lord, ako'y dating bulag, ngunit ako'y nakakakita na dahil ako'y nananampalataya sa iyo." Purihin ang ating Panginoong Yesus. Kaya sa puso ko dalangin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay,